Kamakailan, 15 senador ang pumirma sa resolusyon para kondinahin ang mga pahayag ng ilang opisyal ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng Pilipinas na bumabatiko sa mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Hindi kasama sa pumirma si Senadora Marcos. Sa halip, naghain siya ng resolusyon na nananawagan sa mga government official na huwag magpadalos-dalos sa mga pahayag tungkol sa foreign affairs. Si Senador Erwin Tulfo ang bagong chairman ng Committee on Foreign Relations. Ang inialok na komite kay Marcos, ang Committee on Constitutional Amendments, kapalit ni Senador Kiko Pangilinan. Pero tinanggihan daw ito ni Marcos. Ang ikalawang dahilan na nakikita ni Soto para sa umugong na kudeta ay ang lumabas na draft report ng Senate Blue Ribbon Committee na nagrekomendang kasuhan sina Minority Senators Chis Escudero, Chingo Estrada at Joel Villanueva kaugnay sa flood control scandal. Nasindak tuloy yung iba doon na akala accurate na yun. Siguro that's the other reason. Maliwanag yun. Maliwanag yung sinabing wala problema sa akin. Ang nabanggit is bakit ganun ang kato nung report, Blue Ribbon report na hindi pa nga naman hindi pa naman final o hindi pa official. Kaya sinabi ko lang, hindi, unofficial yun. At saka wala pa yun. Itinanggi rin ni Soto na may power sharing o term sharing sa pagitan nila ni Legarda. There's no such thing na gano'n na pinag-usapan namin. Ang pinag-usapan namin was a plan, an idea. It was an idea na bakit nga hindi? Gawin natin First Lady Senate President si Lauren. Sige, at the proper, siguro sa tamang panahon, gano'n yung usapan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa Billionaire News Channel. Tungkol ito sa dahilan bakit hindi nagtagumpay yung tangkang kudita sa Senado. Hindi nga ito nakaligtas sa mata ng marami sa ating mga kababayan. Di umano'y totoong pakay at plano sa palitan ng liderato ibinunyag na sa publiko. Kaya naman narito't panoorin natin ang full video na siyang sumampal ng kahihiyan at katotohanan sa di umano'y kadramahan nitong si Tito Soto at ng kaniyang mga kaalyado sa majority bloc at maging sa gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Dahil nabababoy ang Senado, dahil nabababoy ang investigasyon. Kung kayo lang ang magpa-power sharing, pustahan tayo, itaga nyo sa bato. Hindi maiimbestigahan si Tambaluslos. Tambaluslos black kayo, hindi kayo majority black. Tambaluslos black kayo. Pustahan tayo. Hindi maiimbestigahan si Bongbong Marcos. Nagpapaganyang-ganyang kapaki ko, ha? Kinain na ng dilawan itong administrasyon natin. Saka na kayo magyabang. Kung meron na kayong bayag, imbestigahan si Tambaluslos. Hanggat wala kayong bayag, hindi nyo kayang imbestigahan si Bongbong Marcos, yung magpinsan. Huwag nyo kaming yabang-yabangan ng ganyan. Bigyan ng maleta tong mga to. Hindi, nagtatanong, kayo nakatanggap kayong maleta? Hindi, nagtatanong lang naman. Ano ang sa tingin ninyo? Nakatanggap ng maleta tong mga to? Ilang kayang maleta natanggap nitong mga to? Sige, ilagay nyo sa comment section. Antayin natin. Tingin nyo lang. Unang nag-post sa social media si Senator Kiko Pangilinan ng isang litrato sa loob ng Senate Lounge kasama si Legarda at 7 na iba pang senador na bahagi. Walang minority. Okay. Sige lang, magyabang kayo. Okay? Ako, naniniwala ako. Posibleng sa Lunes, baka sabihin ninyo, tsamba. Ito in my opinion, hindi po totoong nag-attempt ang minority bloc ng kudeta tapos nag-fail. I don't think gano'n nangyari. Ang nangyari, nagtanim kudeta tong mga to. Tapos, nag-usap na lang sila, o sige, term sharing na lang tayo. Diba? Para sa ganun, everybody happy. Anyway, iisa lang naman pinoprotektahan natin. Pare-parehas tayong Tambaluslos block. Diba? So, walang attempt. Sa tingin ko lang, hindi naman mag-a-attempt ang minority block o ang Duterte block kung wala talaga silang numero. So, kung merong attempt talaga, sige lang, tawa kayo, Kiko, Risa, Ping, Tito Soto. Posible ito sa Lunes. Ilan na ba kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano ang numero ng minority block ngayon? 9. Baka mamaya, sa Lunes, 9 na lang kayo,
At yung wala dyan, sila na ngayon ng 15. Kahit hindi pa nakaboto si Bato, 14 pa rin sila, lamang pa rin. Ha? Huwag masyadong mapagmataas. Alam niyo po, yung masyadong mapagmataas, binababa ng Diyos. Lalong-lalo na yung pinaglalaban ninyo, ay nahatiran ng maleta. Sana hindi kayo nahatiran ng maleta. Kaya mga nawalan na kayo ng paninindigan. Ng mayorya, sina Soto, Senador Bam Aquino, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros, Win Gatchalian, JV Ejercito at Zubiri. Ang sabi ni Ejercito, isa sa mga napag-usapan umano sa pulong ang isang term sharing agreement sa pagitan ni Soto at Ligarda. Ano ibig sabihin ng term sharing? Between who? Ano lang, large talk. Para daw all's well that ends well. All's well. That ends well. Ako para sa akin hindi ako pabor talaga sa term sharing. But with the exemption. Kung ang pinaninindigan ay tama, okay lang yung term sharing. Sabi nga, sharing is caring. Di ba? Kung nasa tama ka. Pero kung nasa mali kayo, nakasalalay kayo sa maleta, or nakasalalay kayo kung saan-saan, walang kwenta yun. Naiintindihan po natin. So, antayin po natin kung ano ang magiging ganap sa Lunes. Pero nga, sabi ko nga sa inyo, ang nadinig ko dun sa bubwit, may numero na. Antay-antay lang tayo. Ano ba ang dapat nating gawin? Itong dapat nating gawin. Patuloy natin during the weekend kasi Monday po lalabas yan. Itong weekend na to very crucial. Let's keep on the pressure. Alam ko naman, lamang ang gusto ng maayos at mapanagot yung totoong magnanakaw ng ghost projects. At alam nila, hindi mangyayari yan hanggat nakaupo itong dalawang One Ball University na si Tito Soto at si Ping Lacson. So, ipagpatuloy po natin ng pressure sa ating social media. Kaya naman nila ginagawa yan kasi ramdam nila yung pressure coming from us. Diba? Kaya nga nagkaroon sila ng open ng term sharing, etc. etc. Naglalabas sila ng mga ganyang paek-ek para ipakita na, oy, nag-fail yung minority. Pero kung talaga mahina yung minority, hindi nila kailangan mag-resort to this drama. Diba? Itong ganitong tanim-taniman. Ganito rin ang sabi ni Zubiri. Will there be term sharing? Power sharing daw pa in the near future. Si Soto hindi sinagot ng diretso ang mga tanong kung nagkaroon nga ba ng tangkang palitan siya bilang Senate President. Ang post daw ni Senator Pangilinan, isa lang biro. Pero Hindi sinagot ang tanong kung nagkaroon nga ng tangka ang minority. Ako, sa nadidinig natin, wala. Wala pa. Gusto niya sabihin, sino ang gusto ng mga senador na maging Senate President? Kayo nga, lagay nyo dyan kung sinong gusto ng mga senador sa Senate President. Hindi lang mga senador, yung mga Pilipino. Lagay nyo dyan sino dapat Senate President. Doon tayo sa tunay na abogado. Hindi abogaduhan. Hindi abogado galing One Ball University. Pambira naman. Ang gusto rin nating nasa Blue Ribbon Chairman, abogado rin. Hindi yung baklang abogado. Baklang abogado. Yung parang bakla, yung hindi tunay na abogado. Parang ang bakla, hindi tunay na babae. Di ba ganon? Ayaw natin ng ganon. So wala pang attempt. Pero alam nyo kung sino ang gusto ng mga Pilipino maging Senate President at Blue Ribbon Chairman. Matapos umugong ang umano'y kudita sa liderato ng Senado kung saan papalitan umano ni Senadora Loren Ligarda si Senate President Tito Soto, dalawa ang nakikita ni Soto na dahilan kung bakit nagkaroon ng banta sa kanyang Senate presidency. Una, ang pagtanggal kay Senadora Amy Marcos bilang pinuno ng Senate Committee on Foreign Relations. Ang trigger dito is the removal of Senator Amy Marcos from the Committee on Foreign Relations. Isa yun. And then, kasi, hindi ba, nagkakaroon ng mainit na balitaktakan sa floor tungkol sa China at saka sa opisyalis natin na nakikipagpalitan ng guards sa China. Nauna na sinabi ni Soto na kaya tinanggal si Marcos bilang chairperson ng komite ay dahil napagkasunduan ng mayorya na dapat pamunuan ito ng mga taga-majority rin bilang isang major committee. Isa si Marcos sa 9 na senador sa minority bloc. Sa isang pahayag, sinabi ni Senadora Marcos na walang kinalaman ang Senate Foreign Relations Committee sa anumang nangyayari sa Senado. Hindi raw na-refer sa komite ang resolusyong ipinagtatanggol si PCG spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Kamakailan, 15 senador ang pumirma sa resolusyon para kondinahin ang mga pahayag ng ilang opisyal ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng Pilipinas na bumabatiko sa mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Hindi kasama sa pumirma si Senadora Marcos. Sa halip, naghain siya ng resolusyon na nananawagan sa mga government official na huwag magpadalos-dalos sa mga pahayag tungkol sa foreign affairs. Si Senador Erwin Tulfo ang bagong chairman
ng Committee on Foreign Relations. Ang inialok na komite kay Marcos, ang Committee on Constitutional Amendments, kapalit ni Senador Kiko Pangilinan. Pero tinanggihan daw ito ni Marcos. Ang ikalawang dahilan na nakikita ni Soto para sa umugong na kudita ay ang lumabas na draft report ng Senate Blue Ribbon Committee na nagrekomendang kasuhan sina Minority Senators Chis Escudero, Jingo Estrada at Joel Villanueva kaugnay sa flood control scandal. Nasindak tuloy yung iba doon na akala accurate na yun. Siguro that's the other reason. Maliwanag yun. Maliwanag yung sinabing wala problema sa akin. Ang nabanggit is bakit ganun ang kato nung report, Blue Ribbon report na hindi pa nga naman hindi pa naman final o hindi pa official. Kaya sinabi ko lang, hindi, unofficial yun. At saka wala pa yun. Itinanggi rin ni Soto na may power sharing o term sharing sa pagitan nila ni Legarda. There's no such thing na gano'n na pinag-usapan namin. Ang pinag-usapan namin was a plan, an idea. It was an idea na bakit nga hindi gawin nating First Lady Senate President si Lauren. Sige, at the proper, siguro sa tamang panahon, gano'n yung usapan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa Billionaire News Channel. Tungkol ito sa dahilan bakit hindi nagtagumpay yung tangkang kudita sa Senado. The title, Marcoleta's comeback bid, a deal breaker in failed Senate coup. The insistence of Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano and his allies in the minority bloc on reinstalling Senator Rodante Marcoleta as chair of the Senate Blue Ribbon Committee emerged as the deal breaker that doomed Senator Lauren Legarda's bid to become the first female Senate President, sources told Billionaire News Channel on Thursday. 3 Senate insiders said the aborted power grab led by Cayetano and Senator Amy Marcos faltered up after at least 5 members of the majority bloc withdrew support upon learning that Marcoleta would reassume leadership of the chamber's anti-graft panel. Billionaire News Channel earlier reported that at least 17 senators have signified support for a leadership change that would have unseated Senate President Vicente Soto III during Wednesday's plenary session and elevated Legarda as the 24-member chamber's first female president. Ito ang sabi ng source. Cayetano's group was actually able to convince allies of Soto to jump ship. They already have the numbers to elect Legarda as Senate President. Yan ang sabi ng source. But several of them withdrew when they were told that Marcoleta would regain the leadership of the Blue Ribbon Committee. They were uneasy given his previous stint as chair, the source said. That was really the deal breaker. According to another insider, the leadership maneuver intensified after a supposed draft initial report of the Senate Blue Ribbon Panel's inquiry into the multi-billion peso flood control racket surfaced on Tuesday night. In its draft report, the panel supposedly recommended the filing of plunder, malversation of funds, and other criminal charges against Senators Frances Escudero, Jingo Estrada, and Joel Villanueva, all members of the minority bloc. A second source said that Cayetano himself or other senators taking a central role in the investigative panel would have been more palatable to some senators. Sayang. But Cayetano already made it clear that he was not interested with the post. A third insider, a political affairs staffer of one of the senators, said Cayetano's group had expressed dissatisfaction with how the Blue Ribbon Panel current chair, Senate President Panfilo Lacson, was handling the inquiry into the flood control scandal. The source said some senators believe that Escudero, Estrada, and Villanueva were being treated unfairly right in their own house. The senators were also wary of potential political fallout since a leadership shake-up in the chamber would redirect the ongoing probe into the corruption scandal or alter its priorities. Okay, so ako, naniniwala ko sa mga sources ng Billionaire News dahil mula nung umupo itong administrasyong ito, ang dami nilang nalalaman na isa pa lang nung unang upo
si PBBM as president, siya yung agriculture secretary after more than 1 year. Dami ng reklamo. Ang Billionaire News ang nag-scope si Walat na magre-resign na o hihinto na si PBBM as agriculture secretary at ang papalit si Teo Laurel. Ngayon. O yun, totoo. So, ang dami pa nilang mga ganitong scope na nagkakatotoo. So, yung Wednesday, talagang sigurado na napapalitan. Kaya lang, ito pala ang dahilan. Sayang, oh. Kung ayaw ng, 17 senators na, nakaready ng magsuporta kay Ligarda. Nang dahil lang kay Senator Marcoleta na babalik na chairman, kaya yung 5 nag-withdraw. So kung 5 nag-withdraw, 12 na naman. So walang majority. Sayang, si Senator Cayetano na lang sanang kumuha ba na mag-chairman sa Blue Ribbon. So kung tinanggap ni Senator Alan Peter Cayetano na siya ang magiging chairman sa Blue Ribbon, natuloy sana ang kudita. Pinilit nila si Marcoleta. Maraming ayaw kay Marcoleta. At least, muntikan na. So, ibig sabihin kung ganun, ito, analysis ko na lang ito, opinion ko. Anytime pala, pwedeng matuloy yung kudita. Kasi ang dahilan lang, Marcoleta lang eh. Kung sasabihin ni Senator Cayetano, or anybody, example, Senator Amy, or iba. Okay, sige. Payag na kami. Hindi na si Marcoleta ang magiging chairman ng Blue Ribbon. Ako na lang, sabi ni ni Cayetano. Baka yung 5 laban bawi, baka so to may pag-asa pa nga mapalitan si Senator Soto. So wag po tayong mawala na kasi Tommy wala akong personal na kay Senator Soto. Hindi ko lang gusto sa kanya yung nagmamagaling ba, yung kini-question niya yung decision ng Supreme Court, tapos gusto nilang i-declare na persona non grata ang Chinese diplomat, mga ganun, tapos charter change, wala na iba ng direksyon nila. So sana mapalitan ang liderato sa Senado sa lalong madaling panahon. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa Daily Tribune. Tungkol ito sa hindi natuloy na kudita sa Senado last week. Last week. Okay, ang title. Sinulat ito, opinion, legally funny. Ang opinion is Edward P. Chico. Opinion lang niya ito. Sabi niya, recto hand seen in Senate kudita. May papel daw. Nakialam daw. Si Executive Secretary Ralph Recto. Okay. Last week, there were rumors of a supposed leadership coup in the Senate, centered on an alleged attempt by members of the minority bloc to install Senator Ligarda as the new Senate President to unseat Senator Soto. Those in the know swear he really had a scare because she allegedly had the numbers to pull it off. As expected, he quickly denied this, claiming he still enjoys support of the majority. In fact, Senator Pangilinan even posted a selfie with several members of the majority bloc, including Soto and Ligarda, as proof. What's interesting here is that despite the press release, Senator Soto is reportedly losing his grip on power, considering that every time he would call for a caucus, only few members would attend. Itong sinasabi ni Mr. Chico, o Attorney Chico ba ito? Ganito rin ang report ng Billionaire News. Nagpapatawag itong si Soto ng caucus, hindi nag-atin yung iba, kasama si Senator Ligarda. Sometimes he would issue pronouncements only to be rebutted by some members of his own group. According to a reliable source who works behind the scenes, he was able to salvage this situation not because of his own doing but due to alleged interference from Malacanang. Okay. Marami na akong nabasang post o comments tungkol nito. May nakialam daw na taga Malacanang. May tumawag. Ganun. It turns out that
contrary to what was reported in the media, Senator Ligarda did not refuse the offer to become Senate President. Wow, gusto pala niya. In fact, she really wanted it and was apparently talking to some members of the minority about the possibility of getting elected. Initially, however, some senators expressed their reservation as he was not necessarily popular among them. So, she had no choice but to somehow give it up. Fortunately for her, the move was rekindled because of the reported dissatisfaction over a leaked Blue Ribbon Committee report draft recommending charges against several minority senators, including Villanueva and Jingo Estrada, for their alleged involvement in flood control corruption scandal. Okay, point lang. Si Senator Lacson, nagsabi niyan na wala siyang ibang nakikitang rason bakit nagkaroon ng tanggang kutita ay dahil sa Blue Ribbon Committee report na nag-leak. Ito yung sinasabi dito. In fact, the same reliable source said that Senators Estrada, Zubiri, and Gatchalian withdrew their signatures, prompting them, along with Senator Pia Cayetano, to join the minority and supposedly install Ligarda. Akala ko sigurado na noong Miyerkules. Biglang nadiskaril. Bakit? Kaya, ito na. Allegedly. However, Malacanang, through the office of the Executive Secretary, allegedly entered the picture, as it is an open secret that Executive Secretary Recto dislikes her. Ayaw daw niya kay Ligarda. He reportedly called up some members to withdraw their support. Because of this, Senator Jinggoy, who has pending preliminary investigation cases with the Department of Justice, backed out. And other senators, including his brother, soon followed. At any rate, whether or not these allegations are true, what is clear is that Senator Soto's days as Senate President may be numbered. That is just a matter of time, goes without saying. In a country where the party system is relatively weak and party loyalty does not exist, anything can always happen. So, report lang ito daw. So, how true? We don't know. Kailang yan ang kumakalat. Nakialam ang Malacanang. Kaya hindi natuloy. Kaya lang, agree ako dito siya sinasabi ni Mr. Attorney Chico. Hindi nakakasigurado si Senator Soto sa kanyang posisyon. Bilang Senate President. Ganyan din ang observation or opinion ni ex-Senate President Franklin Drilon. Napakaliit yung margin o pagitan ng majority and minority. Any day, anything can happen. Kasi yung siyam na minority, may tatlo na nakahandang kumapila from majority. Yung magkapatid na Villar at saka si Senator Pia Cayetano. Kailangan na lang ng isa. Okay? So, sino yung isa na yon? Ito na sana si Ligarda. Kaya lang, hindi natuloy. Dahil ayaw daw ni Executive Secretary Recto. Kaya tingnan natin. Anong mangyayari? Kung magkakaroon daw ng kudita sa Senado, kung mapapalitan si Soto, according to ex-Senator Drilon, baka walang mangyaring trial, impeachment trial ni VP Sara. Kasi nangyari na yan noong 19 Congress na isantabi. Kung magkaroon man ng trial, okay lang sa akin. Kaya lang, sigurado, ma-acquit si VP Sara sa kanyang kaso. Kaya, good luck sa mga gustong tanggalin si VP Sara sa impeachment. Galingan nyo lang para kami makapanood kami ng bloodbath. Matagal na kaming naghintay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.
Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon, hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito,
Please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, yan o. Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.